Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung nasaan ang hustisya doon o justice. At ang Bible verse natin ay mula sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Sa simpleng Bible verse na ito ay nalalaman natin gaano kapangyarihan ng Panginoon. Sa isang mundo ng puno ng katiwalian, unfairness at pag-abuso, ay minsan napapatanong talaga tayo kung nasaan ba ang hustisya natin. Bakit parang ang mga masasama, sila pa yung mga umaasenso sa buhay, at yung mga nagsusumikap sa buhay ang gumagawa ng tama ay sila pa ang nahihirapan sa ating mundo. Pero kapatid, isang paalaala sa atin ng Deuteronomy chapter 32 verse 4 ay God is just. Hindi siya bulag sa mga nangyayari at hindi siya natutulog. Hindi siya napapagod at lahat ng kanyang ginagawa ay perpekto. Lahat ng kanyang desisyon ay may justisya. Hindi siya nagkakamali. At ang ating Diyos ay Diyos ng katotohanan at wala siyang bahid ng kahit anong kasamaan. Ang konsepto naman natin ng justice o hustisya ay hindi lang basta karakter ng Diyos. Ito mismo ang kanyang identity. Ibig sabihin nito mga kapatid, ay lahat ng ginagawa niya ay naayon sa kung ano ang tama, ayon sa kanyang banal na kalikasan. Hindi siya gumagawa ng mali at hindi niya kinukonsinti ang kasamaan. He upholds moral order, punishes evil, and commands obedience. Kung isipin natin ito mga kapatid, ang pinakamalinaw na larawan ng hustisya ng Diyos ay sa krus ng Kalbaryo. Doon nagtagpo ang justice at mercy. Nasa halip na tayo ang parusahan dahil sa ating mga kasalanan, si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan at tinubos tayo sa kasalanan. Pinapatunayan lamang ito na ang Diyos na makatarungan siya at hindi niya binabaliwala ang kasalanan, kundi binabayaran natin ito. Pero dahil sa kanyang awa ay binigyan niya tayo ng kaligtasan. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, God's justice prevails over injustices. Kahit makapanalo ang kasamaan ngayon, lagi natin tandaan na panandalian lamang yan. God always win in the end. Hindi man ngayon ang hustisya, ay darating din ito. God will make all things right in His perfect time. Kalaway, God justice punishes the wicked. Hindi pinapalampas ng Diyos ang kasalanan. Yung mga umaabuso, nandaraya, nandoloko, ay akala nila ay okay lang ito. Pero sa totoo mga kapatid ay hindi. May mga Diyos na nakakita sa lahat, di man sila maparusahan agad, darating ang araw na sila ay maghuhukom at haharap sa Diyos. Tatlo ay God justice passes over those in Christ. At ito ang mabuting balita mga kapatid. Kung tayo ay kay Kristo, ang hustisya ng Diyos ay hindi na laban sa atin. Jesus paid it all. Tayo ay tinuturing na matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil kay Kristo. Paano naman natin ito ma-apply sa ating buhay mga kapatid? Unang-una ay speak up, even when it requires sacrifice. Maging boses tayo ng katotohanan. Kapag may nakita tayong mali, huwag tayong manahimik lamang. Maaring mahirap, maaring magdulot ng problema, pero lagi natin tandaan, doing what's right is always worth it. Kalawa ay fight for the fairness and justice at all times. Tayo ay maging instrumento ng Diyos sa paggawa ng tama. Kahit saan man tayo, mapaskon man tayo sa bahay o kahit sa mga online, manindigan tayo para sa kung ano ang makatarungan. And let your life reflect God's justice. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.